kung ika'y nanalo ang malapitan at palakpak. Kahit di sa iyo'y pinapasaan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanman. Sa biyaya na tabago sa Panginoon. Sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay itas. Pangako niya, Pangako niya'y pinag-iibang, di tulad ng iba. ang Panginoon. Panginoon'y tapat Isa pa sa Marcos. Hallelujah. Sa biyaya na tabag at sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ikas. Ang pangako niya'y pinag-iibang, di tulad ng iba. ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana. Alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Pagpapalapakan natin ang Panginoon. Sa umagang ito, malakas yung lakbak mula sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Sa magandang umaga sa inyo lahat. Kailangan natin na magsama-sama sa umagang ito upang ating isa pang alalahanin ng ating Diyos sa buhay. Amen. Isa pang ating punuin ang ating sarili ng Diyos at mga bahagi natin ay maiwan sa lupang ito na talagang ito ay minsan ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. Pero sa umaga nito, narito ka kapatid dahil gusto mong matupad o mangyari ang kalooban ng Diyos. Ano ba yan? Hindi sa natin kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. I believe narito ka dahil may pangangailangan ka sa Panginoon. Tama mo ba yun? Sapagkat kung ikaw ay may puhaw, ang kailangan natin gawin ay painumin. Amen? Kung merong gutom, merong kailangan pakainin. Kaya kung meron man daw dito na gutom at puhaw, ang sabi ng Biblia ay may pinagpala na. So umaga nito, marami tayong mga kabigatan, marami tayong mga naguluhan sa ating isip. Maaaring pumunta ka rito, marami kang iniwan sa tahanan mo. At siguro pumunta ka rito dahil nag-iisip ka rin kung anong mangyayari bukas. Tandaan mo, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. At tama ang pinuntahan mo ngayong umaga sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Tayo dumulog sa ating buhay na Diyos. Tangilang Diyos, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Narito po kami ngayong umaga at sasama-sama sa isang napaka-gandang araw na nagkaloob mo sa amin. Maraming pong salamat sa kalakasan, sa buhay na binigay mo sa amin ngayong umaga, sa kalakasan na kami nakabangon pa, sa kalakasan na kami, Lord, ay may tunay na hininga buhay na magagamit namin sa araw na ito. Lord, maraming mga bagay na nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming bansa. Tunay, Lord, puno-puno ito ng kagulubihanan, puno-puno ito ng mga negatibong bagay, korupsyon at lahat. Pero Lord, ikaw ang pinaka-positibong bagay, pinaka-positibong nilalang, pinaka-positibong Diyos na kilala namin.
na lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit ayon sa mga nagmamahal sa iyo. Lord, sa iyong harapan, walang maling bagay na nangyayari. Lahat ay nakatakda. Kaya sa umagang ito, hindi ka nabigla kung narito kami ngayong umaga. Ito'y sadyang inaasahan mong mangyayari sapagkat nakita mo ng lahat ng bagay. Maaaring may pumunta dito, Lord, dahil may pangailangan sa iyo. Maaaring may mga pumunta dito, Lord, dahil may mga dapat silang gawin. Maaaring meron silang hinahanap, meron silang mga nakakubling, mga uhaw at gutom na tanging ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang makakasapat. Kaya sa umagang ito, Panginoon, iniaasa namin ang lahat-lahat sa iyo. Sa aming pagyuko, sa lupa kung saan kami galing. Patawarin mo kami. Kung kami man po nagkulang sa ibang tao. Marami kami mga pagkakamali. Marami kami mga kahinaan. Hindi na namin mabilang, Panginoon, yung mga bagay na aming nagawa. Pananalita, gawa, mga nasambit na hindi na namin kayang bawihin. Mga nagawa namin napakahirap ng burahin sa kasaysayan. Pero meron kami isang alam na kayang linisin ang lahat ng yan. Ang iyong banal na dugo. Kung kami ngayong umaga ay pumunta sa lugar na ito upang humingi ng tawad sa iyo, magpalinis sa iyo, magpatuwid sa iyo. Lord, sabi ng Biblia, hindi mo sila itatakwil. Bagkus yung silang yayakapin muli dahil napakalapit ng puso mo sa isang pusong basag, pusong nagsisisi, pusong walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dinggin po ninyo ang dalangin ng bawat isa. Kung ito ang puso namin sa umagang ito, Lord, ang presensya mo rin ay narito sapagkat itunay ikaw ay malapit sa mga taong nagpapakumbaba sa iyong pangalan. Ito ang yung tinitingnan, sabi ng Biblia. Marami kang nilikha, marami kang nilalang. Pero ang yung tinitingnan ay isang pusong mapagkumbaba sa umagang ito. Yan ang yung hinahanap, yun ang yung tunay na inaasam. Kaya sa umagang ito, Lord, masukuhan mo ang iglesia ito na nagpapakumbaba sa iyo, kumaharap ng buong pagpapakumbaba. Linisin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa umagang ito. At lahat, Lord, ng aming mga mapapakinggan, ano po aming mga mapag-aaralan, tunay, Lord, buhangin mo aming damdamin, turuan mo kami, bigyan mo kami ng tenga na nakikinig. Isang tenga na kung saan pwedeng magmula ang pananampalataya. Sapagkat sa iyong pagbabalik, ang hahanapin mo ay pananampalataya. Isang pananampalataya na yung pinagkaloob sa amin. Lord, turuan mo kami sa umagang ito. Hayaan mo ang puso mga nagpapakumbaba ay matuto, lumabas ng may kagalakan, lumabas na nagbago, na hindi na kami katulad ng nakaraan naming buhay, kundi bago kami lumabas sa lugar na ito, nangusap ka. At nagbago kami ng nangusap ka. Sapagkat binigyan mo kami ng kapahayagan galing sa kalangitan. Maraming pong salamat sa bawat isa na narito. Nalalaman mo po ang puso ng bawat isa. Pagpalain po ninyo, Panginoon. Wala akong magagawa sa aking sarili kung na ikaw mag-take control, Panginoon. Maraming din pong salamat sa mga kapatid na suporta sa gawain ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kamay, paa at mga bibig. Panginoon, tigit sa lahat puso na sumusuporta sa gawain ito. Mauwi sa iyo lahat ng kapulihan, pasalamat, pagtangila, maluwalhati ka. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Nakapagod pa natin minsan ng ating Panginoon. Kasi radyo ay pinasend yun sa messenger. Maring kayo makaupo muna mga kapatid. Sa umaga na ito. Natutuwa ako na makita ang bawat isa. Amen. It's been 2 weeks. Noong nakaraan ay nandun tayo sa Angeles Church. At doon po ay pinagpala tayo sa ating joint fellowship. Bagamat ang ilan ay hindi nakapunta, hindi nakarating. Dahil sa mga kaganapang hindi natin inaasahan. Bagkus, ganoon pa man, inaasa natin na ang Diyos ay buhay. Kumikilos sa ating kalagitnaan. Bago pa nagkaroon ng mga problema, ay mayroon na pong solusyon.
At hindi natin minsan makita ang mga solusyon na yan kung hindi natin makita ang problema. Pero gusto ng Diyos, maluwalhati siya sa lahat ng mga bagay. Kung mayroong kasakitan, ay gusto ng Diyos may pamana sa iyo na siya ang iyong tagapagpagaling. Kung ikaw man ay nalilito o kaya ay hindi sigurado sa mga bagay-bagay, nais ng Diyos ipakita sa iyo na limitado ka at mayroong limitasyon ng ating kaisipan. At tumawag ka lang at sabi nga ng awit kanina ay siya ay sasagot sa iyo. Sila naniniwala sa umaga nito na sasagutin ka ng Diyos. Sila naniniwala sa umaga nito na mangungusap sa iyo ng Diyos. At kung may mga pangailangan ka man na matagal mo nang hinahanap, ay maaari na rin ang araw na iyon. Amen. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Dahil ang Diyos po ay hindi lamang nakatingin na Diyos. Siya po ay Diyos na mayroon siyang kalinga na ibinibigay sa mga nangangailangan. At magiging sinungaling tayo sa umagang ito na pumunta tayo dito na wala tayong pangailangan. Amen? Meron tayong pangailangan sa umagang ito. Totoo lang, ang kailangan ko ngayong umaga ay hindi lang mga nakikinig. Ang kailangan ng Diyos sa umagang ito ay yung kaya na ipresenta ang kanyang pangailangan. Sapagkat ang Diyos ay sadyang hindi lamang siya nangangakal, kundi siya din ay nagbibigay ng kung ano bang hingin natin sa kanyang pangalan. Kaya sabi niya, hingin mo ano man sa aking pangalan ang aking gagawin. So yun ay mga pangailangan, hindi lang magustuhan, kundi pangailangan. Kasi sabi, do you have the chance to open it? Mahina yung internet. So if you have the chance, we will have some announcement. So announcement po, I should be posting it para makita nyo rin. So I was praying to the Lord for many months. I'm leading this church by God's grace. And I think it's time for us to level up a bit. And this is my proposal na magkaroon tayo ng prayer meeting sa lugar na ito. Because a prayerful church is a powerful church. A prayerful Christian is a powerful Christian. Amen? Okay na sana, huwag na tayong manalangin kung wala tayong problema. Pero maraming problema ang bawat nilalangin. Lalong higit ang mga tumanggap sa Panginoon. When Jesus said to Peter, Peter, na-reveal sa iyo ng Diyos kung sino ako. Sabi mo ako si Kristo, ang anak ng buhay ng Diyos. Hindi mo yan natanggap sa iyong kaisipan lang. Not flesh and blood. Natanggap mo yan dahil sa kapahayagan na galing sa aking Ama. At yung kapahayagan na yan, sabi ng Biblia, sa kapahayagan na yan kung sino ako, sabi niya, ay tatayo kong aking iglesia. Kaso may kalapit yun. Nung itinatayo niya ang aking, sabi niya, itatayo kong aking iglesia, sabi niya doon, at ang pintuan ng impyerno, kaya Hades, ay hindi mananahig dito. So sa pagtayo ng iglesia ng Diyos, mga kapatid, nandiyan ang plano rin na pabagsakin ang iglesia ng Diyos. At yan ay manggagaling mismo directly from hell. Upon this rock, I will build my church, sabi niya. But the gates of hell, we're not talking about any gates, but we're talking about the gates where no one wants to enter. Sino ba gusto mo punta sa impyerno? Wala. Pero sa totoo lang, hinahabol ng impyerno ang iglesia ng Diyos para pabagsakin. At sabi ng Biblia, kailangan natin ang kapahayagan ng Diyos para hindi ito bumagsak. At alam niyo ba, napakalaking bagay, mga kapatid, na tayo ay patuloy na tumawag sa Panginoon sa pamagitan ng sama-samang pananalangin. Kasi kung hindi tayo mananalangin, sabi ng message, kung wala tayong prayer life, sinasabi ng prophet, walang pinagkaiba ang Sunday sa Wednesday. Bakit? Kasi parehong nagbibigay yan ng sustansya sa ating pananampalataya. So hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na mag-usap sa atin sapagkat yan din ay katulad din ng mga I believe nagawa na natin minsan ng prayer meeting dito at gabi yan ginagawa. I propose 6 p.m. Gusto nyo gawin once a month, twice a month, every week, hindi natin masasabi. Pero I propose, let's start, I want Wednesday sana, pero more of like, God gave me Friday. In a way na, hindi ko alam na siguro last day ng mga estudyante kung may pasok.
we are wrapping up the week because Friday is before the end of the week, Saturday. And Saturday is also a busy day for me, but since Pastor Ruby had transferred most of my activities, Bible studies, arrangement ng mga gawain, nilipat na po yan sa mga kapatiran. No? Binigay na po isa-isa yung mga Bible study na hinahawakan ko. And Pastor Ruby wants to give all my time to Moriones. No? Sa biyaya ng Diyos. So, if I'm gonna stay sa, let's say, Friday night here, I will arrive here ng like 5 p.m. by God's grace. At kung ayos ko yung internet, dito na lang magtatrabaho. Biyaya ng Diyos. Pag nainip ako, kung na mag-keyboard, huwag lang ako samahan mga nasa ilalim, baka may mga dyan. Hindi natin masabi. Pero ang Diyos ang mapurihan sa lahat ng bagay, di ba? Gawin natin ito ng kahit mag-flash. We can just click this one. Ayaw? Ha? Yung laptop? Okay. Mamaya, bibili na tayo ng laptop. Mura lang. Yung sa akin, alam pala. Oo. Yeah. Hindi ko siya na-save. Gusto yung laptop. So, October 17 is Friday, mga kapatid. And let's start 6 p.m. in the evening. Same service din. Merong praise and worship. And then, merong alay ng awit. At diretso na tayo sa pangaral ng salita ng Diyos. And pagkatapos ng pangaral ng Diyos, tayo lahat ay luluhod kung ano man ang mga panalangin. Alam mo, napakaraming problema rin ng Moriones. Isa sa mga bagay na kailangan natin gawin is manalangin sama-sama. Iba ang magagawa ng panalangin. I've witnessed it, mga kapatid, sa mismong Iglesia ng Angeles. Maraming problema. Hindi ko parang accepted ang Angeles sa problema. Napakarami rin. Pero pag sama-sama kami nagpipray, doon namin nakikita ang pagkilos ng Diyos. I believe may magagawa ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Shall we say amen? So, sa October 17, that is Friday, I'll be here before 6. Siguro, kaya ko papunta rin, makarating dito ng 4 p.m., 5 p.m., by God's grace, para maihanda ang iglesia ng 6 in punto ay magkaroon tayo ng gabing paglilingkod sa Panginoon or evening service in this place. At ang Diyos ang manguna at mapurihan sa ating mga buhay. Yan. Naano nila. Nagpaypayan nila lang yung laptop para hindi umusok. Amen. So, handa na bang makinig ng lahat? Okay. Isang pang bagay na nasurpresa po ako ng linggo, si Pastor Rufy ay mukhang nagmamadali na magkaroon ng pastor talaga ng lugar na ito. Ang usapan namin isang taon. At hanggang nag-Disyembre. Ang gusto niya, bago pa mag-Disyembre ay magkaroon na po ng ordination na tinatawag. I-ordain po yung pastor dito, mga kapatid. Sapagkat sabi niya sa darating na anniversary. By the way, nagkaroon po ng meeting on last Sunday doon sa Angeles. Isang bahagi na ating gagawin bilang pagsuporta sa anniversary ay sa ating manggagaling ang ilan sa mga magluluto. Meron pong mga nagapagluto dito at maging po yung kahoy na gagamitin pangluto. Ano ba? Dito. Sinabihan ko na po si Brother Bird. I'm not sure, Brother Angelo, if you're available for cooking. Wala tayong magawa, nasarapan sila sa luto mo. Oo, hindi nila matanggihan yun. Kung sino mo po yung marunong pang magluto, maitagtag po sana sa puwersa sa araw na yun, November 29. Okay, November 29. So, isa pa yun, I'm praying to the Lord na sana bago din yung araw na yun, November 29, not just a formal thing, pero gusto ko rin talagang masigurado, mga kapatid, na this is the will of God. So, baka before that day, I will talk to Pastor Ruby na magkaroon talaga ng election dito, the church. And if this is really the voice of God. Because kung election, ang lahat ng boto, or majority sa inyo boto na magka-pastor, then that's the voice of God in this place. The voice of the church is the voice of God.
So, mangyari na may ordination, maganda yun, pero mangyari din na manggagaling din mismo sa mga tupa na nais ninyo na magkaroon ng pastor. At ang pagpili mo ng pastor ay hindi lang basta-basta. Dahil para kayo pumili ng makapangasawa ninyo. Dahil magiging pakialamero talaga sa direction sa buhay nyo. Dahil, diba, ang mga asawa, pakialamero yan. Pakialamero din yan. Kasi nga, buhay ng bawat isa, no, magiging pananagutan ko po ang inyong kaluluwa. Kung magiging masyado akong mapag-chat, masyado akong tumatawag, yan po ay trabaho ng isang pastor, mga kapatid, o manggagawa na iniingatan kayo. Amen? So, sa biyaya ng Diyos ay mangyari ang mga bagay nito. Alam nyo, hindi na po magluluwag ang panahon. Kung magiging pastor man ako, o anumang ministry na ibigay ng Lord, I believe sandali na lang ito. Pero itong sandali na ito ay maraming pagtitiis, maraming pananalangin na mangyayari, sapagkat tunay na napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Tulad ng ating babasahin sa ating pagtayo ngayong umaga, sapagkat oras na 11:22. Matthew 24, verse 6 to 7 and 8. Sabi ng Panginoong Jesus, "And you shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled." Kung may mga narinig kayo mga aligaw-ngaw ng digmangan, huwag kayong magluhan. Huwag kayong ma-stress, huwag kayong ma-distress, huwag kayong alalahanin ng mga bagay na yan. Sapagkat sabi niya, ang mga bagay na ito ay lilipas, pero hindi pa kahuli-hulihan. But the end is not yet. Verse 7, "For nation shall rise against nation." And we can see that in news right now. Kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences. Ito yung mga pagpagutong. No? And earthquakes in diverse places. All this are the beginning of sorrows. Ang lahat ng mga nangyari nito, lalo mga sabi ko nga sa post ko nung kahapon, maraming mga lindol, mga kapatid. At napaka-specific na Lord sa iba't ibang lugar. At kung nangyari daw ito sa unang mga nangyayari na iba't ibang mga tanda, ito daw ay pasimula na ng kapighatian. Beginning of sorrows. At nawa ang Diyos ang magayan po sa atin sa umagang ito, sa bagay na yan, tayo kung lahat ay makakaupo. Now, hindi rin sa atin mga kapatid na napakaraming lingkod. Amen? Sino po ba? Gusto ko lang i-confirm sa umagang ito. Nabalitaan niyo po bang lumindol? Nabalitaan niyo po ba? Kasi napakahirap ng pangaral nito kasi current events ito. Current events made clear by prophecy. Nung si Brother Branham nag-preach is modern events. Now, ito na yun. Kasi ang modern is parang sa ating panahon. Pero I will use the word current events. Ibig sabihin, nangyari lang kailan lang. As in current events, made clear, let's focus by prophecy. Meron ba next yan? Hindi ko rin ba? Hindi kasi naka-enable editing ka. So, enable editing. And then saka mo siya i-play. Medyo mag-aaway talaga tayo yun. Okay. Wala pa rin. Imagine mo na lang sunod-sunod, mga kapatid. At iba't ibang lugar, no? We need the help of Brother Robert one day kung paano siguro i-connect through wire kasi naka-ano lang yan. Wala pa ang wire na yun. Pero siguro, yeah, looks like. Siya kumukulit according to the plan. Anyways, so, sa nakita ko ay mukhang aware naman po ang lahat na itong linggo na ito ay hindi po ito biro. Kahit ano pong gawin natin, mga kapatid, hindi natin pwedeng maliitin ng linggo. Imagine mo na lang,
No? Ang bahay na itinayo mo sa loob ng maraming taon. Bahay na, amen, pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, pinondohan mo, pinag-ipunan mo. Siguro may dingding ka pa na espesyal mong pininturahan o kaya dinikorasyonan at meron kang isang silid na siguro halaga sa iyo kasi yung silid na yan, marami ang alaala, marami ang mga halakhak, marami ang mga alaala ng iyong mahal sa buhay at sa loob lang ng ilang minuto, mga kapatid, yung bahay na yan, nayanin, nabitak, gumuho sa harap ng iyong mga mata. Mga kapatid, ang masaklap, nasa loob ang mahal mo sa buhay. I've seen lots of videos when the earthquake is being, is happening. It's happening. Kasi nakapanood tayo ng movie. Nag-movie mag-isa. Kasi panood naman tayo ng movie mo. Nanood ng movie mag-isa. Hindi siya compatible or what? Sa atin. So, nakakalungkot kasi sa panahon, well, pag Bisaya kasi naiintindihan ko kung ano nangyari. Bisaya kasi yung mga video na napanood ko mga kapatid. At nakakalungkot. Kasi kung yung lugar kasi ngayon, taga Davao po ako, gusto nyo. Marami ako nakita mga imahe or image na talagang nawasak yung tahanan. Pero hindi lang yun eh. Nakita ko rin kung paano nawasak yung kanilang puso sa nangyari. Yung nanginginig sila sa takot, mga kapatid. At yung kanilang mga buhay, I will say, nagbago sa isang iglang. Lalo yung mga nawalan ng mahal sa buhay, mga naulila, mga walang, mga walang matulugan. Sa oras na to, napakasarap ng ating kalalagayan, mga kapatid, sa oras na ito. Pero sa totoo lang, sa oras na ito, maraming nasa labas. Umaasang hindi lang basta sana magkabahay kami. Ang mga nasa isip nila, sabi nga ng isa, sana hindi na umuga pa. Kasi pag umuga, grabe yung trauma. Kasi yung, totoo yun, yung puso, maraming takot na nandoon. No? At talagang, tuwing umuga daw yung lupa, para bagang lagi na sino tinatawag nila lagi? Si Lord. At marami pa akong nakita doon, Lord, tama na. Well, it's a plain view na nangungusap talaga ang Diyos. Ayaw ba natin ito hindi? Sabi ko kanina, hindi siya ang Diyos na nagmamasid lang, kundi ang siya ang Diyos na nangungusap. Madalas, mga kapatid, siya ay nagsasalita ng pinakamalakas na pananalita kapag ang mundo ay tumahimik dahil sa takot. Nagsasalita ang Diyos. Tulad ng mga nabanggit kanina, Matthew 24 verse 7, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. So hindi ito basta aksidente lang, mga kapatid, Church of Angeles, Church of Moriones, this is sign of the end time. Palatandaan ito na tayo po ngayon ay nasa huling panahon. Bawat pagyanig ng lupa ay paalala po ito na ang mundong ito ay hindi matibay na saligan. This world is falling apart. Until that day, mga kapatid, makikita mo, one day we will see it in plain view na maaaring, tulad na lang ng mga imahe na yan, di ba? Lunos-lunos, hindi ba? That's in Davao. That's mo, sis. Stop mo muna dyan. This is very full of emotion, isn't it? Sudden, pagkumaga, napakapayapa, and then sudden destruction comes. Maaaring may naitayo ang mga ito na naipon, na pundar, mga kapatid. Matandaan natin, makikita mo dito, talagang ang Panginoong Jesus Cristo lamang ang batong di mauga. Lahat ng mga puti natin mapundar, sa next mo, talagang nakakawa yan, natin tingnan yan. Kasi talaga yung natabunan yung babae ko. Next, dyan na lang. So may kita mo, see, walang establishmento na tumayo kung tutusin or talaga hindi na-apektuhan. Walang establishment. Meron mga gustong isugod sa ospital, pero pagdating sa ospital, yung ospital din, hindi mapasukan. Right?
Bakit? Kasi may crack din. O kaya, pwede pasukan yung hospital, nilabas ang mga gamit, pero walang kuryente. See? Once this happened, talagang nayayanig ang buong pagkatao ng isang tao. Na meron talagang nasa likod, o kaya merong nais na ipangusap ang Diyos. Next one, meron ba tayong verse? Just to set some facts. Sa nangyari din doon, 7 yung confirmed na namatay. Ang other source, kasi hindi na nabalita, 10 or mahigit pa. Ang na-injure, 1,000. Mahigit. Sa buong region na yun. Ang mga nasirang mga bahay, buildings, daan-daan. Napakadami. Makita nyo kanina. Mga schools, nagkaroon ng suspension, mga kapatid, mga hospital, etc. Lahat ng yan naapektuhan. Because yan po ay twin quake, ang tinatawag yan. Twin earthquake po yan. Isa sa alas 9, isa sa alas 10. Hindi po yan isang ratsyada lang. Yung aftershock, hindi lang siya 200, hindi lang siya 300. Umabot po ang aftershock ng 800. And think of it, the trauma in the children, the trauma in the oldest. Nakita mo yung trauma na yun. Kaya sabi ng Biblia, men's heart are failing for fear. Minsan mahirap ito maramdaman kasi hindi nangyari sa atin. Pero kailan natin ito marirealize, mga kapatid? No? Na ang Diyos, hindi lang siya basta, pag nakikita ng Diyos na parang bagang masyado tayo complacent, ang Diyos nangungusap, nagpapaalala ang Diyos na malapit na siyang dumating. At ang tanging mananatiling matatag, mga kapatid, itaas mo nga, wala na doon. Kasi yun, itaas mo nga. Sige pa. Alam mo ito, masyado kasing malaki ito, pero meron itong verse dito, Hebrews chapter 12 yan. Verse 26 and 27. Nagsasabi yan, minsan pa, sabi ng ni Pablo, yayanagin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit, upang manatili lamang ang mga bagay na hindi mauuga. So, mismo sabi ng Panginoon, minsan pa, ibig sabihin ng minsan pa, nangyari na noon, mangyari ulit ngayon. Kasi ginawa niya noon, kaya sabi niya, minsan pa, yet once more. So, ang pag-uga is sa harapan ng Diyos, gusto niya ipakita kung sino yung mananatiling matibay. Pero sa totoo lang, pag inuga ng Diyos in the 7.6, wala pa yung 8.2, wala pa yung 9.7 recorded. Marami na pong nakita na hindi tatayo. Ano gusto mensahe ng Diyos? Merong hindi talaga mauuga. Or maraming mauuga at isa lang yung hindi mauuga. Sana, yung pananampalataya na binigay ng Panginoon. Sana meron ng church na to. Kasi sa totoo lang, napakalalim pag pinag-usapan ng earthquake sa Biblia. Bago ibigay ang law ng 10 Commandments kay Moses, totoo lang, nung bumaba ang Diyos sa pamagitan ng apoy, lumindol muna. It's a pattern na bago may gawin ang Diyos na isang mahalagang bagay, lalo kung ito'y patungkol sa kanyang kautusan, patungkol sa kanyang pangako, patungkol sa kanyang sariling kaisipan, may lindol na nangyayari. At it's a pattern that we need to see. Kaya tanong kanina, ano ba dapat natin gawin? Ano ba ang pinaka-purpose nito? Ano ba ang mensahe ng Diyos patungkol sa earthquake o tremor o kaya paglindol o kaya pabuga? You will realize this message. Bakit ito sasabihin, mga kapatid? Kasi we have to see kung ano ba ang sinasabi ng Biblia sa paglindol. Hindi lang sa paglindol. Kung ano ang kaugnayan nito sa huling panahon. Kasi meron siyang kaugnayan. Ang mundo, meron siyang tinatawag na birth pain. Sabi mo nga, birth pain. Ang mga nanay na nanganak na, alam niyo yan. Masakit manganak, hindi ba? Masakit manganak sa mga nanay. Masakit yun. Pero, yung sakit na yun, meron kasi iniluluwal. Merong iniluluwal. Bago pa maipanganak ang isang bata, merong birth pain, merong, ano tawag doon? Parang sunod-sunod na sakit. Hilab. Hilab ba yun?
Oo, sa maraming anak, alam mo yan. Sa masisipag. Di ba? At talagang pinagpala, pagpapala po yan ng Panginoon, pamana po yan ng Diyos, pero may hilab bago magkaanak o bago magpanganak sa sanggol. So maraming hilab daw, pag sa huling panahon, bago dumating ang Panginoon, dumating siya mismo, siya yung pinakaanak na ipapanganak. Bago natin ma-meet ang Panginoon, maraming hilab ang mundo. At ito na nga yun, nangyayari na po yung hilab na yun, birth pain, mga kapatid. Kaya, isa sa mga bagay, sagutin ko na yan. Kung ano mga dapat natin gawin sa huling panahon, when tumawag na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Manumbalik ka na sa Diyos. Hanapin mo na ang banal na Espiritu Santo. Naririnig mo na to. Sana sa oras na ito, maitumi mo na ngayon sa puso mo. Hindi lang marinig mo, ha? Not just to merely hear it, but sana, pag ito pumasok sa puso mo, magdesisyon ka, yes or no for the Lord. Kasi pag sinabi mong yes, papaguhin ng Diyos sa buhay mo, hindi ka nakatulad ng dati. Pag sinabi ng no, you will just still like wandering stars outside, not knowing, walang certainty, walang katiyakan kung ano pagkatapos ng buhay. Gusto mo magkaroon ng katiyakan sa buhay mo, lumapit ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. Hanapin mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi tayo mapapagod ng mangaral na katulad dito, mga kapatid. Sapagkat napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Ang church na ito, hindi ko alam hanggang kailan ko ito pangungunahan. Pero mga kapatid, hindi ako ang nangunguna. Ang Diyos ang nangunguna sa atin. Sana marinig mo lang, hindi ang tinig ni Brother Edson, kundi yung pagtawag ng Diyos sa iyo. Kapatid, mahal ka ng Diyos at nangangaral ang mga mangaral. Kasi mahal ka ng Diyos. At ayaw ka niyang mapahamak. Huwag mong sabihin na malakas ka ngayon. Tanda mo maraming malalakas ng lingkod pero walang magawa. Wala silang magawa kung di Lord, tama na. Lord, sorry na. Lord, wag na po, wag na po. Estudyante, inyenyero, doktor, wala silang magawa. Because God has spoken. One day wala tayong magagawa. Alam mo sa panahon ng prophet, it's March 22, let's move. March 22, magkiliyan mo yung date na yan, March 22 niya sinabi yan. Ang sabi niya, and so tonight would be a good time to preach on the second coming of Christ after the earthquake shaking. Kasi nung araw na yun lumindol. At sabi ng prophet, pinaka-the best mangaral ng pangalawang pagdating ng Panginoon pagkatapos ng lindol. Totoo lang, just so you know, sa mga hindi umaten, meron kaming series about for gospel. The Lord God, ayaw niya ibigay para hindi ako move on dun sa teaching na yon. And God wants me to focus on earthquakes. Because He wants us to realize na hindi masayang yung maraming bilyon na nawala sa Pilipinas kung kailan lang. 1.76 billion na nasira. And I tell you, maraming nawasak, maraming parang as in gumuho ang pag-asa sa buhay. Pero we have to preach this because this is the real meaning of that thing. Mga kapatid, na makita mo yung pangalawang after the earthquake shaking like it has today, it's just a reminder that Jesus still lives. Buhay ang Diyos, kapatid. Nasa church ka man ngayong linggo o wala ka sa church ngayong linggo, tandaan mo, hindi mababago. Ang Diyos, buhay pa rin. Ang Diyos mangungusap pa rin. His word is still true. There will be earthquakes in diverse places. And He still His word. Just a forceful. Medyo puinersal pangaral. Puinersal pagtawag. Kasi minsan, tigas mo na eh. Minsan, bigay ka na eh. Pero ang Diyos, gagawa ng isang move na hindi mo magugustuhan, pero epektibo. Kasi ilagay mo yung sarili mo sa ganung kalalagayan. Kaya pagkatapos ng ilang araw, nag-preach siya niyan. Next mo nga, sis. Ang preach niya dyan ay, kaya mo next, is the second coming of the Lord. Doon ang galing yung preaching na yun. Because merong earthquake. Nag-preach siya na merong pangalawang pagdating ng, do you believe on the second coming? Ang church ba na ito is naniniwala na babalik ang Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoon, meron siyang mga kukunin. Na iglesia, individual po ito. Hindi po ito basta lang dahil asawa mo ministro, asawa mo lagi nagsisimba, kasama ka.
individual po ito. Individual po tayong haharap sa Panginoon. At just to remind you as well, sino mang maiwan sa pagdating ng Panginoon, otomatiko kasama siya doon sa tinatawag na dakilang kapigatian. Great Tribulation. At ang Great Tribulation, isa itong kaganapan na kailanman hindi pa nararanasan ng tao. Napakahirap ng buhay sa Great Tribulation. Huwag mong aasahan o huwag mong nanasain kahit ano pang medalya, ano pang achievement, ano pang pera meron ka ng araw na yan, wala na yung kwenta. Sapagkat hindi natimbangan ng pera ng araw na yan. Kaya nga kapatid, sa pangungusap ng Panginoon, napakasimple lang sa umaga nito. Manumbalik tayo sa Panginoon. Magsinsino tayo sa Panginoon. No matter, sabi niya sa message na to, no matter how well we try to take care of our physical being, no matter how hard we work for our organization, our church, how hard we work in the church for our orders of the church. Ang iba, gusto ko na magsimba para masabi nilang relihiyoso ako. Pero hindi yun sapat. There's coming a time when all those things will vanish and pass away. Hindi sapat na maging relihiyoso lang sa umaga nito. Ulitin ko po, public announcement, hindi po sapat na magsimba o kaya mag-relihiyoso ka lang. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, kung babasahin ko pa yan, meron yan sa baba, mga kapatid, ang sapat sa harapan ng Panginoon, amen, is may suko ang buhay mo sa Kanya. Totally surrender. Walang reservation. Lord, hindi ko na rin alam kung anong gagawin sa buhay na to kasi ano bang effort ko? Yes, medyo kulang ako sa salapi para alam ko, hindi salapi ang kailangan talaga kasi ang daming mayayaman pero hindi masaya. Meron ng milyon, gusto mo maging bilyon. Meron ng bilyon, gusto mo maging multi-billion. At gusto mo maging trillion at mismo kapag ng bayan, ninakaw. Ay, hindi ko na sila problemahin. The gates of hell is open for them. Hindi ko na yung problema. Pero tatawag ang Diyos ng mga kaya pa yung tawagin para hindi sila mapahamak. No? So, kailangan natin ma-realize, mga kapatid, this thing is happening. No? Sa biyaya ng Diyos ay makita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Meron pong kasunod yan? Kasi isang quote yan eh. Meron? Okay? No matter how we'll take care of our physical being, well, hindi po natin inaalis dito na maging conscious tayo, health conscious, ayusin na natin pangatawan, kumain ng mastansyang pagkain. Pero mga kapatid, hindi po yung sapat. Kasi meron tayong kaluluwa na nasa loob mo. At yun ang kailangan natin isuko. Yun ang kailangan natin ilagos sa Panginoon. Tignan mo, the other day, over in California, doon po kasi nangyari yung lindol. Sabi niya, when it was privileged to be there in the meeting, it was first time that my wife, first time daw, I'm not na makaranas ng earthquake. I was sitting in a barbershop, the room shook just a little. Lumindol daw yung kwarto. And the radio quickly announced, an earthquake was on. They're looking for another one in about 8 minutes. At meron pa daw kasunod. Galing, no? Napipredict nila yung lindol, no? Pero ang sabi ni Brother Bana, paano kung yung kasunod, yun na yung last one? Kasi merong last one na darating. Merong the big one na darating. At hindi natin alam kung kailan yan. Totoo lang, alam ng mga scientists yan. Pag ang big one nangyari sa Metro Manila, goodbye Philippines talaga. Kung meron mong dapat ma-stress, mga taga-Manila, pasalamat tayo, malayo tayo. Pero mga kapatid, ano man ang mangyari niwag sana, kung yun ay isang pagbukas ng Great Tribulation, wala na tayo dito. Kasi napakalakas ng big one. Lulubog ang Los Angeles, sabi ng prophet.
Marami ang diskusyon, mga kapatid, diskusyon to ha. Kung yung nakita kasi ni Brother Branham, mga nanay, no? Nakita ni Brother Branham na lulubog yung buong Los Angeles. Ang tanong, tapos na ba ang rapture nun? O nandito pa tayo nun? Kasi sabi niya, mark me as a false prophet kapag hindi yan nangyari. So ibig sabihin, sabi niya, maaari nandito pa tayo kasi mawitness natin yun. Matandaan mo, that catastrophe, hindi yun para sa atin. So, ang take ko dyan, if I will put my cards on the table, is like this. Kapag yan yumalig, lumindol, mga kapatid, pagbagsak yan, pag-angat natin. Kasi hindi tayo mapaya ang Diyos na madamay tayo sa ganong catastrophe. It's the same time. Napakabilis ng event na yun. It's a twinkling of an eye. Mga kapatid, pwede yun kasi nag-quote na gano'n. Pagsipa niya kay Satanas, pag-angat ng bride sa kaluwalhatian. Pero mga kapatid, nakakalulus talaga yung kung mapanood mo yung mga movies na yun. It's setting your mind for the upcoming true events. So, I heard from the barbershop, met my wife. So, siyempre, kahit ako man, hanapin ko yung mahal ko sa buhay. Ang sabi niya, hinanap na agad yung asawa niya. And while we were there, one of the most mysterious, funny feelings that man could ever feel, the whole earth began to rock. Ang tindi ng lindol na yan. The bottles begin to fall from the shelf. The blues begin to fall off the building and into the street, overrun the people screaming and crying as the plaster fell from the walls. Nakita ko po yan, sa S ng Pampanga, nandun kami, nagbibili. Si Pei, kung naalala ko, bumibili ka magtulog doon eh. At talagang nagtago kami, yung shelf ng SM, supermarket, hindi, parang kami iilag kasi, gaganon siya. So, I thought that's the end. Talagang hindi na alam ang gagawin. Ang lakas ng doon lang yun. And sabi niya, the big buildings with 30, 40 stories rocked together until the smoke or dust from the mortar went up like a great mushroom. Parang ang titigas ng mga building, pero parang lumambot. At sabi niya, begin to scream and I said, that is the finger of Almighty God. Saying the handwritings on the wall. Do you know? In the book of Daniel, minsan nagsulat ulit ang Diyos. Muli siya nagsulat, 10 commandments. Pero sa book of Daniel, meron siya ulit na sinulat. Many taken of her sin. Ang sabi doon, ikaw, Babylon, ikaw ay tinimbang. Ibig sabihin nung nasinulat na sa amin. Pero, nung tinimbang ka, ikaw ay natagpo ang kulang. Kulang. Ibig sabihin mga kapatid ganito, maging seryoso tayo. Para meron tayong may uwi sa bahay. Alam mo ang Diyos, makikita ang pagsusulikap mo. Hindi kailanman ini-checkwear ng Diyos yung mga panalangin mo, hindi kailanman kumbaga kinalimutan ng Diyos ang mga pagsusulikap mo noon at maaaring hanggang ngayon. Pero tandaan mo, merong pagtimbang ang Diyos kung talagang lahat talaga ay sinubo mo sa Kanya. Kasi ang Babylon, sinimbang niya, pero natagpuan yung kulang. And magbilang ka lang ng linggo at buwan, giniba niya ang buong Babylon. Sinakop ang Babylon, bumagsak ang Babylon. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Bible, it is the handwriting on the wall. It is God's judgment. Judgment. So, kapag ang earthquake nangyayari, merong judgment. Kasi sinabi ni Jesus, Jesus said, when you hear of earthquakes in diverse places, ano ba yung diverse places? Iba't ibang lugar. May kita mo, lumindol sa Davao, lumindol ulit, pagkatapos lumipat sa Baguio, maya-maya sa La Union. No? Tapos bumalik ng Davao, pagkatapos ng Davao, lumundal sa Papua New Guinea. Same, 7.6. Kahapon sa Bales. Is it just an accident? It's God speaking to you. Hello? May kausap ba ang Diyos sa mga lumita? Nag-uusap ang Diyos sa atin. Kasi sa panahon ni Brother Paul, nag-split talaga yung the earth split open. And I thought, as that split open, sabi niya, I could just almost see the finger of the Almighty God saying, and there shall be earthquake in diverse places.
Jesus. Nakita niya, yun yung sinasabi ni Jesus. Nangyayari na. Ito kasi minsan ang mali sa mga Kristiyano. Gusto natin sa palatayanan yung mga magagandang bagay. Sabi ni Lord, mag-pray daw ako at gagawin niya. Siyempre, mag-pray ka sa mga pangailangan mo. Walang masama. Pero may sinabi rin siya isang bagay. Sa mga negatibong bagay na mangyayari. Bakit niya sinasabi yun? Para warningan ka. Para maghanda ka. Sabi sa amen. Para i-prepare mo yung sarili mo. Kasi kung totoo yung sinasabi, sabi ng prophet, kung merong isang verse sa Biblia na mali, lahat mali. Pero kung meron ditong tama, isang verse na tama, at sunod-sunod na tama, at pag sinabing the same talagang nangyayari, then lahat yun tama. So hindi ito pwede magkamali. Siya sa amen. Hallelujah. Next one, sis. While the day was going on, alam mo pagkatapos nun, 8 earthquake pa ang sumunod. 8. Sabi niya, 8 different earthquake rocked that city. Ito ang malungkot at sana ma-absorb ngayon ng Moriones Church. Kasi nakikinig na rin po kayo, mga kapatid. Pagkatapos ng earthquake, sabi ng prophet, beer joints, yung mga bar, yung sunod-sunod na bar sa California, bukas pa rin. Yung mga lasing, nasa daan pa rin. No? Yung mga babaeng hubad na half-dress, nandun pa rin, na parang walang nangyari. As if nothing ever happened. People are so earthbound today, then I don't know what it will take to shake this country. Hindi na alam ang gagawin niya. They just seem to be unconcerned. They don't notice. Sana hindi ang church na ito. Na para bagang wala lang sa atin yung mga nangyayari. Kapatid, kung nakikita mo ang scripture ay binubuksan sa iyo ng Diyos, huwag kang magbulag-bulagan dahil hindi ka dapat mabulag sa mga bagay na nangyayari. Mas gustuin mo sana mabuksan mo, Lord, mabuksan mo pa ang mata ko. Ano ba bang gusto mo makita ko? Ano ba bang gusto mo ma-realize ko? Lord, alam ko para magaling buhay ko malayo sa kalooban mo. Lord, ano ba bang dapat kong mangayap sa sarili ko? Ano ba ba, Lord? Mangusap ka pa sa akin bago mahuli ang lahat. Ang hirap kasi yung, alam mo, nangungusap ang Diyos sa dalawang bagay. Yung pangungusap niya na bago ka mapahamak, at yung mangungusap siya na napahamak ka na. Totoo lang. Kasi yung mga nandun sa Matthew chapter 7, napahamak na yun. Kaya nga sabi sa kanila ng Panginoon, di ba nagpagaling ako ng masakit? Di ba nangaral ako na yung pangalan? Pero bakit kami natin dito? Bakit kami na sa impyerno? Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayo na gumagawa ng katampalasanan. Church, ang katampalasanan ay ganito. Yung tamang gawin sa harapan ng Diyos, hindi mo ginagawa. O kaya naman, dapat hindi mo gawin, pero patuloy mong ginagawa. Huwag mong pagmatigasin ang puso mo, nangungusap sa iyo ang Diyos kasi lahat tayo may kaluluwa. At ang kaluluwa na galing yan sa Panginoon, yan ay haharap sa Panginoon at mananagot sa Panginoon. Amen. Huwag natin itong pagmatigasin. Kasi sa totoo lang, wala naman itong magagawa sa oras na binigay ang hukom. Di ba, pag pinagsak na yung hukom, wala na magagawa. That's the judgment. That's the final say of the judge. Pero ang sabi niya, ito yung prayer niya, nung araw na lumindol. Yung very day na lumindol siya, sabi niya, Blessed Savior, the Savior of mankind, sabi niya, as we have been warned today. Sabi ko sa inyo, ang lindol, isa itong warning. Ano ba tagal ng warning? Babala. So may babala. By the rocking of an earthquake. So, tandaan natin, ang nangyari hindi lang para magkaroon ng headline sa news. Ang nangyari hindi lang para magkaroon ng mga followers, yung mga influencer. Ang nangyari is para babalahan tayo. Ang babala, mga kapatid, you said there will be earthquakes in diverse places, the sea roaring, man's heart failing for fear,
perplex of times. Alam mo yung perplex? Yung hindi ka sigurado sa oras. Hindi ka sigurado sa mga mangyayari sa susunod na panahon. Perplexity of time. Distress between nation. But you said, sa pag nangyayari daw ito, the branch of the Lord that has an escape in that day will be wonderful. Ano yung branch of the Lord? Ibig sabihin, yung bride ni Lord. Yung mga tumanggap sa Panginoon. Sabi sa amen? Kapag daw nangyari ito, mga ito, ang mga branch, o kaya yung mga sabi ng Panginoon, sino mang, di ba, sabi niya, ako ang puno. Kayo ang mga sanga. Ang sino ang hiwalay sa akin na hindi kailangan mabubunga, pero sino ang nakadugsong sa akin, siya'y mamumunga. Kaya mahalaga na mayroong bunga. Sabi mo nga, bunga. Bunga. Isa pa, bunga. Bunga. Mayroong bunga ang iglesia nito. Bunga ng pananalangin, bunga ng kapatawaran, humingi ka ng tawad, nag-repent ka, kung kaya galit ka, hindi ka na parang hindi mo na itataas ang sarili mo, magpakumbaba ka na, humingi ka na ng tawad, bunga yan. Kung ano man yung mga bagay na hindi mo naayos sa harapan ng Diyos, i-confess mo na. Sabihin mo na sa Panginoon. Kasi, balik mo kami na, merong escape ang sanga ng Panginoon at sabi doon, it's a wonderful escape. Kasi itong kamanghamanghang pagtakas, mga kapatid. Dahil hindi kayo pabayaan ng Panginoon. Amen? Hanggang nasa Panginoon ka, hanggang dinudugso mo ang sarili mo sa Panginoon, hanggang nasa puso mo, alam mo ang pagiging backslider? Ang pagiging backslider is out of fellowship. Hindi ka talaga lost. Ang backslider, pag sinabing backslider, siya yung isang tao na nakaranas ng fellowship with the Lord. Hindi lang sa church. Fellowship with the Lord. Pero itinigil niya at naggumawa siya ng ibang bagay instead doon sa pagganap ng pakikipag-diig o kaya pakikipag-fellowship sa Panginoon. Kapag yung tinigil mo, parang si Pedro, nung napalitaan niyang namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nalumbay siya kasi alam niya, di ba? Itinanggi niya ang Panginoon at 3 beses. Now, wala ang Panginoon, sabi niya, namatay na sa Panginoon. Ang sabi niya, tayo tara na, bumalik na tayo sa pangingisda. Bumalik na tayo sa pangingisda. Ang utos ng Panginoon, hintayin mo ako sa aming pagbabalik. Pero sila bumalik sa pangingisda. Kasi hindi nila alam gagawin. Nawala kanilang faith kung tutusin. Nakalimutan nila sinabi ni Jesus, gibain mo ang templong ito sa 3 araw. Ibabangon ko ito. Nung bumalik siya sa pangingisda, nag-backslide siya. Bumalik siya sa dati niyang buhay. Kapatid, kung ikaw may tinawag na ng Diyos, pasalamat na lang talaga tayo Kasi kahit nag-backslide si Pedro, one day, nung nag-resurrect ulit ang Panginoong Diyos, di ba? Nakikita mo kung paano siya nag-backslide Paano? Habang nangyisa, bubad Bumalik sa dati. Dati, puno-puno kayo ng kapanalan Pero ngayon, makapag-short ka wagas. Huwag mo sabihin, hindi ka nag-backslide. Nag-backslide ka. Putol lang po. Bumalik ka sa dati. Pero alam mo dati, mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Naranasan mo ang salita ng Diyos. Pero nung sa panahon ng backsliding event or backsliding life ni Pedro, habang sila nangingisda, ang Diyos, si Lord, nandun sa tabing dagat naglalakad. Nung nakita, di ba? Nung nakita niya ang mga alagad, ano nakita niya? Mga alagad na walang mahuling isda. Kahit tumalis sila sa dati nilang trabaho, wala silang mahuling isda. Buong araw silang lambat dito, lambat doon, walang mahuling isda. Kasi ganun ang nagbabaslide, walang napapala. Wala. Kahit anong meron kang napala, yes, nabalik ang bangka, naibalik ang lambat. Pero yung bunga, yung pwede yung makuha doon, yung spiritual na pagpapala, hindi niya maramdaman. Pero nandun ang Panginoon, hindi niya makilala kasi
glorified body, si Lord. Sabi ng, ang tanong ni Lord Jesus, may nahuli na ba kayo? Mapirang tanong niya. Kanina, sabi ni Pedro, kanina pa kami dito, wala kami huli. Ang sabi ng Panginoon, ihagis siya sa kanan. Kanina pa kami, ihagis siya sa kanan. Diba? At nung hinagis ka ni Pedro sa kanan, hindi niya mainangan. At kailangan pa niyang tumawag ng isa pang bangka. Alam mo, biyaya ng Diyos na kahit nag-backslide ka, hindi ka iniwan ni Lord. Sinundan ka pa rin niya. At kahit nag-backslide ka, kapatid, binibigyan ka pa rin niya ng kanyang salita para pagpalain ka pa rin. Huwag na huwag mo sasabihin one day na kulang ang Diyos sa'yo dahil hindi, kailanman. Kahit nagkulang, kumbaga, parang pagang walang nangyayari, kahit malayo sa church, okay lang, di mo nila ako hinahanap. Tanda mo, hinahanap ka ng Panginoon. Minsan, sinasabi ko lagi yan, kapag wala ka sa church, huwag na huwag mong isipin, hindi ka hinahanap ni Brother Nelson na hinahanap kita. Hindi ako ang naghanap, ang Panginoon sa puso ko naghanap. Nasa na si sister? Nasa na si brother? Ang hirap kasi kapag ang isang tao, sabi ng prophet, maabutan na nasa backsliding condition. Napakahirap. Wala kang kasiguraduhan, kapatid, kung saan ka babagsak. Kasi isa lang ang masabi ko dyan, kung saan nakahilig ang puno, doon siya babagsak. Kaya kung nakahilig ang puno mo sa kabila at dumating ang Panginoon para ibalik ka sa kanyang kalooban, sumunod ka, kapatid. Hindi pa huli ang lahat sa buhay mo. Sabi sa amen. Kaya sabi niya dyan, oh God, yung during that day na nagka-earthquake, we want to be counted worthy to be those who will escape the judgment that's fixing upon. It's fixing, mga kapatid. Malapit na yan. Let us make haste tonight, Father, to the ark of safety, the Lord Jesus. Siya talaga ang pinaka-safety ng iglesia ito. Sa totoo lang, maraming kinakabahan sa bukas na yan. I just want to tell you, the Lord is holding that pool. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. I'm so confident, 110% hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Butas lang yan. Mas malaki ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Kung nangyayari, pagsubok lang yan sa atin. Kasi hindi natin dapat pwedeng katakutan yan kung meron tayong pinaglilingkuran. Kasabihin ng Diyos sa atin, huwag kayong pumasok dyan. Kung talagang malala, pero so lang, every science, every prayer, everything that I study in the Word, wala akong makita na isarado ang church na ito. Buksan ang church na ito at hindi tayo magmanambahan. Kasi itong binigay ng Panginoon. Let's pray right now. Ang magagawa natin, na magkaroon tayo ng pondo, magkaroon tayo ng source, para mapatapunan natin yan, at mas lalo pang malulugod ang Panginoon sa atin. Kasi hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya para matakot. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya para pagtagumpayan ang anumang takot. Ano mo, mayroong takot ka ngayon, tandaan mo, mas malaking binigay ng pananampalataya sa ulo ng Diyos. Wala actually paglalagyan ang takot kapag nagsimula ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya pag nagsimula, nawawala ang takot. When faith begins, fear ends. That should be the case in our heart. So lagi mo siyang papugatan. Kasi nandiyan si Jesus. In the ark is the only grounds that man can worship God under the shed blood. And we pray tonight that all these hands that went up. Kasi may nagtaas ng kamay eh. Kinabahan, mga nagtaas ng kamay. I don't feel na lahat yan, confident. Meron siyang mga takot. Meron siyang mga na-stress sa lindol. Pero nagtaas sila ng kamay. Sabi ng prophet, kung sila nagtaas ng kamay? Because they want to defy the gravity that's happening. Mahirap nagtaas ng kamay. Pagpasalamat Lord, salamat. Pero kapag ikaw may pananampalataya, kaya mong itaas ng kamay. Kaya mong puri sa Panginoon. Kaya mong sabihin sa Diyos, lahat ng bagay na kakalakit-lakit. Sa Kanya, na umiibig sa Diyos. This one is this. Ganyan ito. Tandaan nyo, just a quick study. Anong age tayo nabibilang? Ano ulit? We are on the age of Laodicea. Muling panahon. Ephesians, di ba? Ephesians, sunod?
Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, yung pinakahuli, Laodicea, wala nang kasunod na panahon. At sabi ng Laodicea, kung titignan mo sa scripture, in the history, it is a city of earthquakes. Paano nasira ang Laodicea? City of Laodicea. Earthquakes. Lindol. This age will end in God shaking the whole world that has gone off to make love with the old harlot, Roman Catholic Church. Siya na tumanggap ng aral ng Roman Catholic Church at mga anak ng Roman Catholic Church, magtatapos daw sila sa pagyanig. Not only will world system crumble, ibig sabihin talagang devastated, talagang wasak na wasak, but the very earth will be shaken and then renovated for the millennial reign of Christ. Lahat ng mga rapture kasama sa millennium. At lahat ng maiiwan sa rapture kasama sa crumbling in the Great Tribulation period. Now, this is a plain view. Next one, sis. Sabi niya, yan, ang sumira daw sa Laodicea is frequent earthquakes. Ano yung sabi ng frequent earthquakes? Madalas na paglindol. At nararamdaman mo na yan. Ano si Amen? Hindi ka na bulag dyan, kapatid. Sana mabuksan sa atin. Next one, sis. Tingnan mo to. The earth shaking all over with earthquakes. Why? Yan mo ha? The earth, sabi niya, shaking all over with earthquakes. Why? The first time the earthquake ever shook the whole earth, yung pinakamalakas talagang yanig, was on Good Friday. Ano meron sa Good Friday? Namatay si Jesus Christ. Pag pinag-usapan ko yung Good Friday, yung mahal na araw po. Nung namatay po si Jesus Kristo, lumindol po. At yung lindol na yun, napakalakas. Inasmuch as yung templo na napakatibay, nahapak po yung sa gitna. Templo na napakatibay. Nandiyan ba kayo? Yung templo, para pag ang templo na ganito, from top to bottom, or bottom to top. Alam ko, mayroong paghapak doon eh. No? Para mabuksan ang biyaya sa atin. Yun po yung pagbubukas ng biyaya. Good Friday. At yung last time, yung pinipreach na to, kasi 1964 yan, na nasyong yan is Good Friday din. Ano po yan? Alaska earthquake. 9.7. Totoo lang, akala ng marami dyan talaga darating ng Panginoon. 9.7. Tulay, bagsak. Building, bagsak. At isa ito sa mga earthquake na mismo sinabi sa ng Panginoon, sabi niya, judgment will strike the West Coast. At lumindol sa Alaska. Good Friday yun. Kaya pag-search niya, internet, Good Friday earthquake, ituturo ka niya dito. At wala na halos makalimot niyan. Kasi kaya nga naghirap, nagkaroon ng depression sa US na eh. Kasi ang dami. Mind you $300 million ang nawala. Which is billion piso po yun sa ating panahon. Friday. Okay na nangyari Davao? October 10. Friday. Hindi ko ito kinoconnect lang na basta Friday. Pero I tell you, God is speaking. Nangungusap ang Diyos because Friday is such just a simple day for everyone, mga kapatid. Pero dalawang earthquake sa isang araw na napakalalakas ay talaga naman. Ang Alaska is 9.2, I should say, not 9.2 sa pagkakaalala ko. 130 ang namatay dyan at napakaraming shaking. Ang ginawa niyan is, kung di ako nagkakamali, that is 106 tsunamis ang ginawa niya. Alam niyo po yung tsunami? Yung po yung tatapunan, yung aangat po yung tubig at ahon, tapos tatapon doon sa mga tao. So, are we talking about history? No, we're talking about science.
Hindi ko lang po gustong ungkatin yung mga mga nangyari noon, kundi gusto kong ungkatin na yung mga salita ng Diyos, rumirema ngayon. At buhay talaga. Noong 2020 lang, brad, hindi ko makalimutan eh. Ang sabi ng Turkey, president, kasi ang Turkey is Islam country. Remember that? At nandoon sa Jerusalem, yung tinatawag na, ayun o, kaya nandito to, gusto yun o, nakikita niyo itong bilog na to? This is Mosque of Omar. And this is the very significant place sa Islam religion. Hanggat nandito to, may Jerusalem to hanggat nandito yan, ibig sabihin, may karapatan ang Islam sa lugar na yan. At sinabi mismo, October, ng presidente ng Turkey, which is Islam, sabi nila, Jerusalem is ours. And just a day after, niyanig ng lindol ang Turkey. 7 earthquakes. Not just once, not just twice, 7 earthquakes and devastated ang earth. Hindi ko ito kinukulit once again. Pero ang Diyos hindi natuwa. Kasi ang nakalagay sa Biblia, sa Kanya ang Jerusalem. Hindi mo pwede kunin ang Jerusalem. Sa pride niya ang Jerusalem. Sa totoo lang, yan ang magiging sentro, headquarter ng pride, Jerusalem. At sabi, inaangkin daw. Kaya nga sabi ng mga ibang quote doon, don't mess up with God. Kasi ang Jerusalem, hindi yan sa Islam. Ang Jerusalem ay sa Diyos. At sa kanyang lobya. Next one, sis. We realize that judgment is striking. Sana ma-realize natin to, church. Sana hindi kayo nabuboring. Hindi ba kayo nabuboring? Kasi kailanman, ang isang hinahatulan ng judgment sa isang hukuman, kapag hinusgahan siya o kaya hinukuman siya, it's not just about speaking of what will happen next. It's just talking about what his life, or what will happen to his life next. Kasi pwede siyang mahulog, mabilanggo ng napakahabang panahon, o kaya makalaya. So sana makita natin, kamusta na ba ang ating buhay sa harapan ng Diyos? Are we really preparing for His coming? Because we realize that judgment is striking. Great faults are falling in and the nation is shaking. And earthquakes in diverse places. Great historical things that were heard in the days past. Ibig sabihin, may mga bagay na nangyari noon. At mangyayari na ulit. Sabi niya, and we see it repeating again today. We see it repeating again today. May papakita ko sa inyo. Ayan. This is what you call Pacific Ring of Fire. Tulog yan eh. Pero ngayon gising na. Naghahanap na yan sa ilalim, mga kapatid. Alam niyo ba kung ilang volcano meron sa mga pula na yan? Hindi 100 volcano. Hindi rin 200. 452 volcanoes. At isa-isa dyan nagigising mo. Marami dyan tulog, pero ngayon, yung mga earthquakes na yan is simply activating each volcano. 75% dyan, mga kapatid, active na ngayon. Active, ha? Umuusok na, no? 90% ng earthquakes sa buong mundo galing dyan. No? Yung pinakamalakas na eruption sa history ng mundo, nandiyan dyan. No? Magmula 1400s, may nabilang na 4,500 eruptions. 200 dyan galing sa Pilipinas. More or less, 190 plus. And just to remind you, ba't ito pinakita, sa lahat kasi ng bansa na yan, hanggang USA, Mexico, Peru, ang Pilipinas ang nagpinakabalilang steel structure. Ibig sabihin, sa history, kapag may lumindol, ang mas maraming madaling bumagsak na mga structure, Pilipinas. At alam niyo na kung bakit.
Contractor talaga. Totoo yun. Pilipinas ang pinakamahina sa lahat ng steel standard structure, sabi. Halos kapantay mo ang Mexico, pero ang Mexico nakakabawi na eh. Ang bakit talaga pag currency mo, piso eh. Kasi Philippine peso, Mexican piso. Pero madali daw manakaw ang piso. Kasi sa totoo lang, substandard eh. Halos, pag tinignan mo sa history mga kapatid, ang pinakamataas na risk na maraming mamamatay pag doon, Pilipinas. Kasi napakahina talaga ng structure. At ngayon, nakikita na ang kulay kung bakit. Nakikita na kung bakit. Nakakalungkot, di ba? Pero dapat mas lang tayong tumawag sa Panginoon. Tama ba, church? Alam niyo, talo tayo sa bansa natin. Ang daming mga Pilipino ngayon, talo na. Wala na pong parang pag ang trust. Ano ba kayo? Trust sa government. Pero sana kung mawalan ka naman ng tiwala sa gobyerno, mas lumakas ang tiwala mo sa Diyos. Minsan kung mawalan ka ng tiwala sa trabaho, di ba? Sa mga kasama mo sa trabaho. Hindi natin masabi. May mga katrabaho tayo, feeling napaka-perfect ng buhay nila. At tayo mga sadyang hindi perfect. Pero tandaan mo, hanggat ang Panginoon ang tinatawag mo sa araw-araw. Hanggat lagi mong tinatawag ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang tanong ko next na, tingnan mo yung bulkan na yan, pag ang lakas na, that's what nakatawa sa Indonesia. So next one, sis. Lahat daw, sabi ng prophet, every hand pointing to that way. Millennium. Wala na tayo mapupuntahan doon yung millennium. Kung inaasahan pa natin, okay, may mga plano na snap election, may susunod, ang pag-asa ng iba, 2028 election, I don't think so. Pag nakaupo daw si Sarah, well, tao pa rin si Sarah. Ang kailangan mo po, millennium, si Kristo. Yan ang pag-asa natin lahat. Kasi kaya niya pa, walang sino presidente ang kayang takpan ang 452 volcanoes. Only Christ can do that. Amen? Wala tayong pwedeng asahan. Kasi, kaya kasabi niya dyan, the earth's getting so nervous. Kinakabahan na, ninervous lang ang earth. Then it's bursting for earthquakes everywhere. Sunod-sunod yan, pagyanig. What's the matter? The earth knows she's doomed. Alam ng earth yan. Pag nagising na yan, Pacific Ring na parang horseshoe, doomed. She's nervous. The world's nervous. But the church is rising in the gospel. Amen. Talaga yan ang Moriones Church by God's grace. Amen. Bumabangon ang Moriones sa gitna ng lindol. Ang nangyayari sa ating bansa. Sabi dyan, the church is rising up in the gospel, tucked away with security. Amen. Sigurado tayo, no? He that comes to me, I know is cast out. Yung sabi ng Panginoon. Ano sa amen? Amen. Kaya magtatapos ako, next month. The world is in a corruption, the multi-nation against nation. Alam din natin ito. So what shall we do? By God's grace. Sabi niya, in this day, kapag nangyari ang corruption, nangyari ang mga earthquake, meron daw mag-raise up na royal seed of Abraham. Nandito ba yung sa Moriones? Sana! I'm praying! Nandito ang mga anak ni Abraham na puno-puno ng pananampalataya. That's exactly what it would be. Would be a royal bride to the royal, which is Jesus Christ. Promised son. She is to come on the scene in the last days. And the time and the place is a promise that's given to her. Sa panahon na ganito, hindi dapat daw parang mag-raise up o kaya mas mamamayagpag ang nobya ng Panginoon. Mas lalakas ang pananampalataya ng nobya ng Panginoon. Sa mga ganitong panahon. Hindi sa panahon ito, lalo tayo matakot magsimba. Alam mo, in-expect ko, sa panahon ngayon, dapat punong-puno ang church. Yes! Sa panahon ngayon, dapat walang tao sa bahay at ang mga tao nasa church tumatawag sa Panginoon. Yung dapat ang mangyari ngayon. Palibasa kasi hindi nangyari sa atin, pero tingin mo, pag dumating sa ating punto na yan, minsan talagang
We should learn it from others' mistake or from other places. Huwag natin hintayin, mga kapatid. Kaya, next mo, sis. Isang bagay, what must we do? I'll close on this kasi masyadong tumatagal. Ano dapat natin gawin? Next, be awakened, not complacent. Magising ka na! Gising na! Huwag ka nang tutulog-tulog pa! Gumising ka na, huwag ka na maging kampante pa na para pag kaya mo pang sandigan ang trabaho mo. Kaya mo pang sandigan ang mga pensyon at kung ano-ano pang binibigay ng gobyerno, walang problema. Pero tandaan mo lahat ng yan, maparang at minsan, ma-realize natin, hindi yan sapat. Merong isang kasapatan, yung pangliligtas ng Panginoon. Sabi ng Hebrews 12, binasa natin ito, whose voice then shook the earth. But now he promised, pinangako niya to, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, inulit, signifies the removing, tinatanggal niya, yung mga bagay na nauuga. At sana manatili, sabi niya, at ang mananatili ay yung mga bagay na hindi nauuga. Alam mo, kung kumunti man ang church member sa Coriones, at nauga, mga kapatid, ginawa na natin lahat, pinag-pray na natin, pinangaralan na natin, finalo up na natin, pero nauga pa rin. Then, it's God's judgment, not mine. Pag-pray na lang talaga sila. Pero kung ikaw ay nobya ng Panginoon, ikaw ay anak ni Abraham, hindi ka mauuga, mananatili ka pa, mas magsusuligasin ka pa. Amen. Kasi anak ka ng Diyos. Amen. Nakuha nyo? Ibalansin natin lahat, mga kapatid, sapagkat hindi ako men pleaser. I just want to tell you. Hindi ako nandito para i-please kayo. Alam ng mga taga-Angeles dyan, sometimes I will say, I don't care. But in my heart, I really care. But sometimes, you have to listen. You have to really think. That church is open. Kung gusto mo umalis ka. Pero ginawa ko ng bahagi ko para sa'yo. Mahal kita, pero mayroon kang desisyon. Hindi ko yung pangingimasukan, respeto ko yan. Then, pag hinarap ka sa Panginoon, humarap ka sa Panginoon, managot ka sa Panginoon. Amen. Lahat ng ito para sa iyo. Wala akong ginagawa lang para sa sarili ko. This is the least I can do. I have received the Lord in my heart, and the Lord told me to preach, then I will preach with all my love for you. I love you. Sa totoo lang, mahal na mahal ko kayo. Ayoko kayong mapahamak, ayoko kayong mawala sa church na ito. Ayoko kayong maligaw, ayoko kayong mawala ng gana sa pagsisimba. Gusto ko pagdating nyo dito, na may gana kayong magsimba, may gana kayong umawag sa Panginoon, sapagkat ang datatnan nyo doon ay puno-puno ng pagsamba sa Panginoon. Huwag mong isipin ang datatnan nyo doon, labahin. Ang datatnan nyo doon, gutom, wala kayong masaing. Ang datatnan nyo doon, totoo lang, isang pusong umiiyak, nagpapasalamat at papahina ng Panginoong Jesus. Anak, tapos na, nagawa mo na. Ginawa mo ang lahat. Alam ko, umiiyak ka dahil hindi mo akalain gano'n ang maranasan mo sa lupa. Pero sabi ng Biblia, papahira niya lahat ng lupa mo. Kasi ginawa mo ang lahat ng magagawa mo para sa Kanya. He is a rewarder of those that believe that He is diligently believing. Eh, huwag na tayo pakampante pa. Nandiyan ba kayo? Baka naman meron dito, tutulog-tulog pa. Kapatid, huwag kang maiinip. Dahil maaaring ito na mga huli natin, mga preaching. Hindi ko masabi. No one can tell. Next one. Sabi ng Biblia, for yourselves know perfectly, alam na alam mo, the day of the Lord so come as a thief in the night. Darating ang Diyos, maraming tulog, gumising ka. Maraming hindi aware, maraming nagpapakasasa sa limutan, maraming nagkatrabaho, maraming busy sa mga deadlines and duties. Pero sabi niya, darating ang Diyos na maraming hindi nakakaalam. At sabi niya, kaya huwag kang matutulog. Kundi, sabi niya, maging mapagmasid, mapagmatsyag. And be sober. Huwag na huwag kang magpapadala sa anumang mga ligaw. Alam ko, minsan, napaka-demanding ng trabaho. Pinalish ko ito sa Coriones. This world is so demanding. Pero dapat alam mo yung stand mo sa Panginoon.
Pag sinabing linggo, para yan sa Panginoon. Pag sinabing prayer meeting, pagluluhod ako sa harapan ng Panginoon. Kailangan ko magpakatira pa sa Panginoon. Dahil ito'y buhay at kamatayan, kapatid. It's between life and death, I tell you. Your soul, sabi ng Biblia, makamtan mo man ang lahat kung mawawala ang nag-iisa mong kaluluwa. Anong ipapalit mo dito? Wala tayong ipapalit. Kaya gumising ka na, huwag ka na masyadong kampante. Next one, Jesus. At next mo ay, siyasatin mo ang iyong buhay. Kamusta na ba, brother? Kamusta na ba, sister? Ha? Ganun ka pa rin ba na parang bagang malamig, maligam-gam? Kailan ka ba mag-iinit sa Panginoon? Examine it! Ang sabi ng Biblia, Isaiah 66 verse 2, huling pahinga ng Isaiah. Huling chapter, Isaiah 66 verse 2. Ang sabi niya, sabi niya, sa lahat ng mga nilikha ko, yan ay akin, sinikha na ang kamay. All those things have my hand made, and all those things have been. Nakita ko lahat ng mga ginawa ko, nakita ko lahat ng mga nangyari sa mga ginawa ko. Saith the Lord, but to this man will I look, pero titingin ako sa taong ito. Sino yun? Even to him that is poor, and of a contrite spirit, and tremble at my word. Ang titingin ng Diyos sa lahat ng mga ginawa niya, siya na poor. Alam niyo ba yung poor? Hindi yan mahirap. Yung poor na yan is mapagkumbaba. Siya na kaya magpakumbaba, tinuwid, nagpapakumbaba. Tinuwid, nakungkit yung puso. Hindi lang basta pumasok dito, lumabas dito, na parang walang narinig. Kundi tinamaan ng Espiritu. Am I hitting some nerve this morning? Meron ba akong mga tinatamaang ugat sa katawan mo na parang bagang masakit, pero masarap? Kasi alam mo, ika-iintas mo yan. Ika-aayos ng buhay mo yan. At siya, na kapag nangaral ang Panginoon, kapag nangusap ang Panginoon, nayayanig siya parang lindol. Hindi lang na parang bagang narinig lang, pero pag parang lindol talaga, siya ay napapahala, parang bagang, kailangan ko ito gagawin, kailangan ko ito imamanifest, kailangan ko ito ipapapray na mangyari sa buhay ko. It's trembling at your heart. It's trembling in your nerve. Hindi lang siya isang bagay na ni-note down mo lang tapos na. Pero ni-note down mo siya with the essence na sana mag-manifest ito sa buhay ko. Lord, sana mangyari ito sa buhay ko. Sana ito ang mangyari sa buhay ko. Next one. Live with urgency and readiness. I'm almost done. 4 lang to. 4 na to. Tapos na tayo. Pero ilan dito ang pwede mo sabihin, Lord, I can relate. Ano dapat natin gawin sa ganitong panahon? Manguhay na may sigasig. Manguhay na may kahandaan. Kasi sabi ng 2 Peter 3:11, kung nakikita niyo na ang mga bagay na mapaparang, anong klaseng tao tayo dapat na mamuhay sa panahon ito? Banal, sabi dyan, at maka-Diyos. Dapat nila makita sa atin, verse 1 says, wherefore, beloved, seeing that you look for such things, kung nakikita mo na may mga lindol, may mga promises, prophecy na pagkawasa, ay sabi dyan, maging masigasig ka dapat na ikay matagpuan na may kapayapaan sa Kanya. Walang spot, or blameless. Yung sabi ng blameless, walang makita kapintasan. Hindi ka pipintasan na para pag mag-church ka lang naman kapag may problema ka. Pero pag okay ang lahat, para yung kanta kanina. Diba? Tumawag ka. Minsan tatawag ka lang kapag may problema. Pero pag maanuan ang buhay, parang walang Diyos sa buhay. Kapatid, baguhin mo na yan. Mamuhay ka kung may kasigasigan, may kahandaan, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos. At sa panghuli, I encourage one another and bear witness to one another. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Ang hirap magpalakasan kung wala ka naman dito. Ang hirap magpalakasan at magkaroon ng fellowship at magkaroon ng encouragement sa isa't isa. Kung ikaw mismo, ina-isolate mo yung sarili mo, nilalayo mo yung sarili mo, at para bang may sarili kang mundo, kapatid, kung ikay tinawag ng Diyos, tinawag ka sa isang pamilya. Pamilya to! Hindi to just like sama-sama lang na
kilala kita sa pangalan, kapatid kita, tinawag pa kita kapatid, kung hindi kita ituturing na kapatid. So, tinawag mo akong brother, then, pwede kang mag-confide sa akin, pwede kang mag-confess sa akin. Hindi kita huhusgahan. Sapagkat ang trabaho natin, let us consider one another to provoke and to love and to good works. Alam ko, hindi tayo lahat perfecto. Pero may dahilan ng Diyos bakit binigay niya tayo sa isa't isa. Buti naman ako umuwi sa Davao. Di ba? Buti naman ako manatili sa Angeles. Buti naman tayo na manatili na sa mga probinsya natin. Pero bakit ka dinala ng Diyos dito? Kasi bahagi ka ng pamilya niya. Kung hanggang ngayon iniisip mo na para magang aksidente lang, kung bakit ka napunta dito? Kapatid, para mo sinabing walang Diyos. May Diyos po. Ang Diyos, itinakda niya lahat. Sa oras na ito, sa puntong ito, alam niya, kasama ka dito, at mangungusap siya sa iyo, at nais na ipaalam sa iyo, ipapatid niya sa iyo, kinukumpleto niya ang kanyang katawan at bahagi ka doon. Pwede ka naman yan, isang tabi na lang eh. Pero bakit pa rin tinatawag? Tinatawag at tinatawag ka niya. May mga panahon na tinawag ka ng Diyos, nagtatago ka. Pero may panahon na pag tinawag ka niya, maunawaan mo, kapag tumawag yung kalaliman, may sasagot na kalaliman. May tumawag na Diyos sa kaluluwa, may binhi na sasagot. Alam niyo ba yung binhi ng Diyos? Alam mo, ang kaluluwa may binhi ng Diyos. Pero hindi lahat ng kaluluwa may binhi ng Diyos. Ang binhi ng Diyos, hindi siya literal na binhi na parang, ang binhi na yun is, yun yung bagay na nakita ng Diyos before the foundation of the world. Kasama ka niya. Sa kaisipan pa lang niya. Kasama ka niya. Kapatid. At nung kasama ka niya, nakita niya na kapag ikaw ay namuhay sa lupa, one day, magkakasala ka. Pero sabi niya sa binhi na yun, bago pa man niya itatak ang sanlibutan, namatay na siya para sa iyo. The Lamb was slain before the foundation of the world. At yung kaisipan na yun, inilagay niya sa kaluluwa mo. Kaya pagdating ng araw na ipinanganak ka, nung araw na lumaki ka, at araw na tinawag ka niya, ipapaalala niya sa iyo na ikaw ay isa sa mga kasama niya, pero para makasama ka niya, kailangan mong makita na namatay siya para sa iyo. Kasi walang ibang redemption, walang ibang pabalik sa kanya, malibang may mamatay para sa iyo. Yun ang binhi ng kapahayagan kung sino si Kristo sa iyo. Kaya nung ipinreach sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, naluha ka, di ba? Hindi mo in-explain. Ang dami mo ng pinreach sa niya, pero parang tanga na wala. Na parang, ano yun? Parang tuod. Parang ang hirap sabihin na stupid. Pero parang hindi niya ma-absorb. It's not just, hindi natin gusto na para siya mapahama. It's just walang pilihin kasi. Kapag wala itong pilihin, walang igisingin. Pero ikaw may pilihin. At habang pinapangaralan ka, nagigising ka. Habang pinapangaralan ka, nakukumbin ka. Habang pinapangaralan ka, alam mo ang Diyos na mangusap sa iyo. Na siya kasama mo na mula noon pa man. At ngayon, one day susuntukin ka na niya sa araw ng pagkagawa. Alam mo, mahirap pag walang binhi. Kasi ang walang binhi, hindi makaintindi. Pero kung naiintindihan mo sa oras na ito, kung may kinakausap ang Diyos sa umaga na ito, na binhi ng Diyos, naunawaan mo ito, kapatid. Na noon pa man, kasama ka na sa mga anak ng Panginoon. Kaya, you will not forsake the assembling of ourselves together. Hindi lang ito pagsisimba. As the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. Nakikita mo yung araw? May mga lindol, may mga sakuna, may mga bagyo. Kung nakikita mo yan, mas lalo kang magsumigasig ng makipag-fellowship sa katawan ng Diyos. Ano si Amen? Mga kapatid, napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam ang pinaka-exact na oras, pero ako masaya ko na nariyan kayo. Nakatulad ko, nagsusumikap din sa Panginoon. Hindi ito pagalingan. Hindi ito payabangan, mga kapatid.
Lalo natin ilagay ang ating puso na may pagpapakumbaba na sama-sama sa biyaya ng Diyos. Sama-sama tayo kunin ng Panginoon. Siya lang ang ating pag-asa sa oras na ito. Walang iba. Walang gobernador, walang mayor. Para makakatulong sila in a day or two, isang buwan, sa linggo. Pero walang sino mang makakatulong sa iyo na makakadapagdala sa iyo doon sa ulan. Tanging ang Panginoon lang. Kaya ang Panginoon, ang siyang maluwalhati sa umagang ito, ay encourage yung mamaya meron tayong fellowship. Dala ba yung kainan na sama-sama? Maparamdaman natin ang isa't isa. Marami kayong mga bisihan, mga kapatid, pero wala na ibang dakilang bagay na makasama mo ang pamilya ng Diyos. Sana mapagtibay pa tayo ng Panginoon. Sabi sa amen? Tayo natin tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Everybody, tayong lahat ay upo. Tayong lahat ay tumulog sa Panginoon ng puno ng pagpapakumbaba. Alam ko kapatid, kinausap ka ng Diyos sa umaga nito. Alam ng Diyos ang pangailangan mo. Alam ng Diyos kung anong nalalagayan ang puso mo sa oras na ito. Huwag nating pagmatigasin pa ang ating puso. Huwag ka rin magmadali. May panahon upang magmadali. Pero itong panahon upang dulot mo ang buhay sa Panginoon. Isang pagsuko sa umagang ito. Maring nagtatanong ka, Panginoon, kailan ka babalik? At kung sa'yo pagbabalik, mararamdaman mo ba ang kalingang mo? Sa'yo pagbabalik, isa ba ako sa papahiran mo ng iyong mga luha? Yung mga luha, ang mga banal. Maraming paghihirap, maraming suliranin sa araw-araw. Hindi natin kayang itanggi, mabigat ang ating loob sa oras nito. Pero kapatid, huwag mo rin itanggi. Nangusap sa iyong Panginoon, may pag-asa pa ang buhay mo. Tumawag ka lang. Tumawag ka lang. Lord Jesus, kilala niyo po ang bawat isa na narito sa umagang ito. Walang sino man ang kayang itanggi kung ano ang aming mga buhay, nakalahad sa iyong harapan ang buo naming pagkatao. Ikaw na lagi nakatingin sa amin, lagi nagmamatsyag sa amin. Hindi lang sa oras na ito, maaaring magmula ng aming pagkabata. Hanggang kami lumaki, habang kami nag-aaral. Hanggang kami ay nagkaroon ng lakas upang tumayo, bumuo ng pamilya. At nagkapamilya, mas bumigat ang paraan ng pamumuhay. At para bagang wala ng oras, wala na kaming oras para sa iyo. Lord, di mo kami dinala sa lugar na ito, sa oras, sa puntong ito, upang mawalay kami sa iyo. Bagkus, mas lalo kaming tumawag sa iyo. Mas lalo kaming lumapit sa iyo. At lalo hindi mo kami dadalhin sa lugar na ito, sa panahon na ito, na puno-puno ng kalamitan. Puno-puno ng mga lindol. Puno-puno ng mga sakuna. At yung mga hindi na namin maintindihan mga pagbabago ng klima. At maaaring hindi na namin maintindihan mga spirito ng aming kapwa, spirito ng aming pamilya. Maraming mga nagbago ng aming mga kapamilya. Ang spirito ng sanlibutan ito, puno-puno ng impyerno, Panginoon.
Ini-influensyahan ang aming mga mahal sa buhay. Na sila noon, Lord, nakakakilala sa iyo ngayon, napakalain nila sa iyo. Kinuha na sila na sa libutan ito. Supposedly, narito sila, sumasamba sa iyo. Pero Lord, tunay na tila ba ka nagtagumpay ang kaaway sa buhay nila. Pero Lord, bakit naririto kami sa umagang ito? Bakit tumatawag ka at kami sumagot sa iyo? Lord Jesus, alam namin hindi pa huli ang lahat sa buhay namin. Kung kami tatawag sa iyo, patuloy namin mararamdaman ang kabutihan mo. Hindi ka nagbago. Hindi ka nagbago. Hindi ba natin awitin ang sawit? Yung sin. Yung sin mo. Mahal kita. Walang hanggan. Walang hanggan yung biyak. Pwede mo makita naman pala naman sa umaga nito? Buong buhay ko. Yes! Hawak mo sa Yes! iyong kamay. Mula sa aking pagmula. Mula sa aking pagmula. Hanggang sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Siya'y tapat sa buhay mo. Ika'y mabuti magpatay lanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko Ang kabutihan Let's sing it with your heart. Ang tinig mo. Ang tinig mo. Raise up our hands. Defy the gravity. siyang gabay sa Yes, Lord. pag-ibig. We're reaching out to you right now, Lord. Natayan ka Tulungan mo kami, Panginoon. sa gitna ng karamihan. Pinakita mo sa amin ang mga sakuna ito, Lord. Ika'y aking kaibigan. O Diyos Sa aking Ama, at ako'y buhay. Yes. Sa kabutihan. Sing it! Open your mouth! Hallelujah! Ika'y tapat! Ika'y tapat! The church is singing with our heart! Yes, Lord Jesus, sing. We should sing this song. Ay mabuti magpapay. It should be from the heart, oh God. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Ika'y tapat, isang hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, hallelujah. Ika'y mabuti magpatay lanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko Ang kabutihan ng Diyos. personally, select the Lord. Ika'y tapat Yes, tapat ba ako sa'yo? Kailangan niya iniwan, kailangan niya pinabayaan. Kaya siya hindi laging mabuti sa'yo. Siya napakabuti sa'yo. Siya napakabuti sa'yo, kapatid. Oh, hallelujah. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Let's just say, ang Diyos ang patuloy na lumingap sa pangailangan ng bawat isa. Ay magtatapos sa isang closing prayer.
may color na Brother Bert. Brother Bert, service, isa pa tayo. Bukos sa panalangin. Tayo po ay isang pangalabuhan. Ibalangin o makapangyarihan Diyos sa pangalan ng aming Panginoong si Yesu Cristo. Kulay Lord na nakakabuti mo sa kabila Lord na tayo mga napagkakulang mga sa buhay ay hindi mo kami iniwan, hindi pinakayaan. Lord, ayaw po kami nakaisang puso ito, nakaisang kaisipan, kaisipan na ito sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ang tunay, tunay na pangalapit ng iyong pagparito, Panginoon. Lord, ganito po kami na nagpapakumbaba sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga sa buhay ito. Tingnan mo po kami naman. Gabayaan, Lord, sa mga po kami naroon. Lalo tigit sa lahat, Panginoon Diyos, ang aming pananampalataya. Tunay, Panginoon Diyos, ang aming pagsubok, kahirapan, na ginagawa ng kaaway, subalit, Lord, salamat. Narayan ka upang kami po ay palalahanan natin ng Diyos. Bigyan ng mamala, ipakita, Lord, ang mga bagay na nangyayari sa mundo ito. Na yan, Lord, ang katibayan ng iyong pagbabalik dahil ng Diyos. Ay narayan na. Lord, nawa, naisip ng bawat isa sa amin na napakahabang panahon na, Lord, ng aming linakbay. Lord, kunting panahon na nga, ang aming ipagbibiis, Lord, ay makikita ka na namin, Lord, na aming tinigiti, makikita ka namin ang Diyos namin pinagulingkuhan, ay makita namin ang bukaan. Lord, ang araw na yun, na walang kailanman may tutumbas, Panginoong Diyos. Kaya magbanal, narito kami. Yan ang mga kapatid. Bigyan mo kami Lord ng pag-ibig sa isa't isa. Malasakit. Lahat Lord ng mga bagay sa mundo dito na ay huwag namin ipagbalik sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Sapagkat sinabi mo, lahat ng bagay na yan ay may hangganan. Lahat ng mga bagay na yan ay may katapusan. Pero Diyos, subalit kami mga salita ay mananatili. Kung kami mananatili, Lord, sa iyong mga salita, ay kami ay magpawalang hanggan, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, salamat, Panginoon Diyos. Salamat din, Lord, sa iyong ginamit sa ating kapatid. Lord, patuloy mo siyang pagpalain sa punang kanyang mga mahal sa buhay, Lord, ang aming mga kapatid na taga-Angeles, Lord, inatanong po sila sa aming pansamantalang pag-iwalay. Dahil ang Diyos ay ikaw po siyang bumabay sa bawat isa sa amin. Salamat po at sa iyo po ang lahat natin ibinabalik at pabulit pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Dahil sa aming galamin. Amen. Bless you, Brother Lord. I'm so blessed this morning. Kayo din. At nawa ito ay manatili sa ating mga puso, mga kapatid. Mamatawin sa ating mga tahanan. Magtulungan tayo, mga kapatid. Mamaya ko ay ikano kami na magkaroon ulit ng potluck, mga brother. Dito na bagong resort. Dito sa bukid. May oras po kayo, magkaroon po tayo ng konting salong-salong doon. Ang Diyos po mag-ingat sa atin at magpala. Tayong lahat ay umawi. Let me walk, blessed Lord, in the way just now. We can stay together.
Inalayan at sa'yo Let me go with my soul and express. Oh, yes, I